on, church. Worship God today. Amen. Hallelujah. Come on. Worship Him. Ipalakpak mo ang mga kamay na yan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Can we all shout? Hallelujah. Hallelujah! Amen. Hallelujah. At kasabay po ng maulan na panahon ay rumaragas ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Are you ready to receive that today? Hallelujah. Come on. Ipalakpak mo ang mga kamay na yan. Hallelujah. Halina't sambahin natin ang ngalan niya. Ipagsigawan sa mundo tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Come on, sing that again. Halina't sambahin natin ang ngalan niya. Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Kumantas mo mga kamay. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasa, tutugunan. Come on, sing it out! Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Halina't sambahin, halina't sambahin natin ang ngalan niya. Woo! Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Pwede bang itaas ang mga kamay? Come on! Wala siyang katulad kung pagmahal. Hallelujah! Di nagbabago kailan pa man. Basta tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutugunan. Come on, sing it again. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailan pa man. Basta tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutugunan. Wala siyang katulad. Come on, sing it out. Wala siyang katulad kung magmahal. Hallelujah. Di nagbabago kailan pa man. Basta tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasa, tutugunan. Hallelujah! Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on, everybody! Tayo lahat ay sasayaw para sa Panginoon. Amen! Come on! Lift those hands to the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Come on, lift those hands! Halina't sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah! Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Hallelujah! Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Halina't sambahin, halina't sambahin natin ang ngalan
sa Kanya ka magtiwala. Pagsigawan sa mundo, nagkila siya. Wala siyang katulad, sir. Wala siyang katulad. Magmahal. All of those hands. Di nagbabago, kailanman. Hallelujah. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutugunan. Hallelujah. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago, kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutugunan. Ika'y makaasang tutugunan. Ika'y makaasang tutugunan. Kasama natin ang Diyos. Come on, lift those hands. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Are you ready to dance now? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Come on. Kasama natin ang Diyos. Come on, let's declare this. Kasama natin ang Diyos. Come on, hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Come on, declare this. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Come on. Give God a shout of praise. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y sapat ng pangako. Amen. Upang magkaroon tayo ng tapang. Kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po, minsan papalakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Dito po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga salita, huwag kang matakot. Amen. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Hallelujah. Kung naniniwala ka na kasama mo ang Diyos, pwede bang itaas ang mga kamay na yan? Come on. Just worship Him. At pasalamatan mo siya, Panginoon, salamat.
Salamat, Panginoon, na sa anumang sitwasyon, O God, ay kasama ka namin. At ikaw ay sumasa amin. Umaalalay, Panginoon, tinutulungan mo kami, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, tiyak na ang tagumpay. Tiyak na ang tagumpay, Panginoon. Sapagkat kasama ka namin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Jesus. Okay mo. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Naniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan, di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang kapantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan at kagabay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri alay sa'yo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan,
sa'yo kapang awitan ka, O Diyos. Aawitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Tataas ang aking kamay, Panginoon. Hallelujah. Yuyo ko sa'yo, yuyo ko sa'yo, kapangyarihan. Oh, purihin ka sa'yo kalwalhatian. Oh, Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, aming kabanal-banalang Diyos. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Ibigay mo sa Panginoon ang wagas na papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! 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 Come on! Ang lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang Diyos na buhay! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka! Oh, Jesus! Hallelujah! Wala kang kapantay, wala kang kaparis, wala kang katulad, Lord. Ikaw ang nag-iisang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang simula, ikaw ang wakas, at ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ang siyang kahapon, ikaw ang ngayon, ikaw ang bukas, at ikaw ang panghinaharap. You are the God who created the heavens and earth, and you are the Alpha and Omega, Lord, the beginning and the end. And you are the same yesterday, today, and forever. Oh Lord God, there is none like you. There is none like you. You are Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, our great physician, our great provider. You are our victory, Lord God, and our great shepherd. And you are the rock of all ages, our Savior, our Redeemer, our healer.
God. We worship you this morning. You alone are worthy to receive the highest praise. We give you praise, God. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise your wonderful, wonderful, wonderful name. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory be to God. Just want to acknowledge your holy presence, Lord, in our midst this morning. Oh, Holy Spirit, you are welcome in this place. Come and move and just touch your people, Lord. Fill our hearts this morning with your love. Punuin mo ang puso namin ng iyong pagmamahal. Gusto namin gutom lagi sa iyo, uhaw sa iyo. Gusto namin, Panginoon, manabik lagi sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong kabanalan at sa iyong mga salita. Salamat po for blessing your people today, this morning, God. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, thank you for touching each and every one, O Lord God, and meeting their needs, O Lord. Thank you for your word. Thank you so much for your goodness, your faithfulness, your grace and your favor, Lord God. We give you praise in Jesus' name. Amen, 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 amen. Sige po. May lalakas pa ba dyan para kay Lord? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, people of God. Just praise Him and worship Him. Woo! Purihin ka, aming Diyos na banal at dakila. Hallelujah. 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 Praise God, praise God, praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. Sa buwan na ito, ang atin pong mga talakayin na maririnig sa buong buwan na ito sa mga messages ay it's all about making a difference. Making a difference. Yan po ang tema natin para sa buwan ng September. Making a difference. So may challenge sa atin si Lord na makapag-iwan ng magandang marka sa panahon na tayong nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Makagawa ng mga bagay sa biyaya at tulong ng Diyos, na maging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian, na maghahatid ng kaluwalhatian sa Lord, sa galaw at kilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. So allow me to share this morning, hayaan niyong ma-share ko sa umagang ito ang paksang serve. Serve and make a difference. Serve and make a difference. Ephesians chapter 2, verse 10, it says, God planned for us to do good things. God planned for us to do good things. Pwede ba nating sabay-sabay sabihin ito? Alright? 1, 2, ready, go. God planned for us to do good things. And to live as He has always wanted us to live. This is why He sent Christ to make us what we are. So we were put on earth to make a contribution. Narito tayo sa sangkalupaan upang meron tayong ma-contribute. Upang meron tayong ma-share. Hindi tayo nag-exist, hindi tayo naparito lang at lumabas sa mundong ito ng wala lang. So we were not created just to consume resources, to eat, breathe, and take up space. Kakain, mag-iipunan kung anumang mga bagay sa mundong ito. Hindi. Tayo pong lahat, ay merong design ng Lord. Merong plano ang Panginoon sa ating lahat. God designed us to make a difference with our life. He designed us to make a difference with our life. May kakaibang bagay tayong gagawin. May pambihirang bagay, makabuluhang bagay na tayong gagawin sa ibabaw ng lupang ito kung bakit tayo ay niloob ng Diyos na makakilala sa Kanya at mapabilang sa Kanyang mga anak. I believe that we were placed on this planet for a special assignment.
Special assignment. Tayong lahat ay mayroong God-given assignment. God-given mission. Mandate na mula kay Lord. Na kung saan ay malaking karangalan para sa ating lahat na ito ay ma-serve habang tayo ay narito pa sa lupang ito. Huwag nating papayagan na ma-miss natin ito. Huwag nating papayagan na lilipas, aalis tayo sa mundong ito na hindi natin na-serve yung assignment na yon, na hindi natin na-accomplish by the grace of God yung pong God-given assignment ng Diyos sa ating mga buhay. May ilang mga tao sa Bible na aking ipinrepare sa umagang ito upang mabatid natin kung paano nilang isinerve yung purpose and assignment ni Lord sa kanilang buhay. Let's say halimbawa ay si Esther. Si Esther po ay isang babae na kung saan ay naging napangasawa ng hari sa kanilang kapanahunan at yung mga panahon na yon na ang bansang mga Hudyo o ang mga Hudyo ay imamasakir na papatayin lahat dahil sa batas na nilagdaan ng hari. Pero si Esther, lingid sa kaalaman ng marami ay isang Hudyo, kaya naman nang siya ay kausapin patungkol sa gagawing pagpapatay o pagmamassacre sa lahat ng Hudyo, hindi na siya nagdalawang isip, pinuntahan niya ang hari at siya'y nakiusap. Sa madaling salita, kahit hindi siya pinatatawag at buhay ang pupwedeng kabayaran ng kanyang pangiinsulto na pagpunta sa hari nang hindi siya pinatatawag, pwedeng kamatayan ng kanyang kakahinatnan. Datapwat si Esther, ang sabi niya, if I perish, I perish. Kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Kailangan hindi mangyari na ang mga Hudyo ay mapuksa lahat. Kaya naman siya ay humarap sa hari at pinaburan ng hari at mula noon, nakasurvive, nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang lahat ng matanda, ang lahat ng babae, ang lahat ng lalaki, ang lahat ng mga bata, ang lahat ng Hudyo ay nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Ginampanan ni Esther ang kanyang assignment. Ginampanan ni Esther ang kanyang God-given assignment. At isa pa rito ay si Nehemiah. Si Nehemiah na alam natin na ang kasaysayan ng Israel ng kubkubin ng Babylonia at dinilang alipin ay iniwan po na wasak, durog ang Jerusalem. Ang temple ay durog, ang wall of Jerusalem ay wasak. Dumating ang maraming panahon na si Nehemiah ay napasyal doon at nakita niya nakatiwangwang ang wall of Jerusalem, nakatiwangwang ang bayan ng Jerusalem, basag, durog, wasak. At siya po ay napaiyak, nanalangin sa Diyos. Naramdaman niya na mayroong assignment na binibigay sa kanya ang Diyos. Mayroong pangitain, mayroong purpose na kailangan niyang ma-drive sa kanyang buhay. At siya po ay nagsabing, yes Lord, nandito ako. Isi-serve ko yung assignment na yan. Pinuntahan niya, pinroses niya, nilakad niya, nag-sacrifice siya of course, nag-effort siya, kinausap niya yung mga dapat kausapin, at sa loob ng 52 days, nagawa, na-restore, muling naitayo ang wall of Jerusalem. Sige po, palakpakan nga natin si Lord. Amen? Na-serve ni Nehemiah ang assignment niya na binigay ng Lord. Kaya tayo ay may kanya-kanyang mga gampanin na wag nating hahayaan na hindi natin ito ma-serve habang tayo ay humihinga at may buhay pa. Hindi lamang yon, kung hindi may isang babae na alipin lamang sa Bible. Alipin nila nitong yung may ketong na si Naaman. Itong babaeng ito na isang maid ay minsan ay nagsalita, ang sabi niya sa asawa ni Naaman, o Naaman na may punong-puno ng ketong, meron pong nagpapagaling na propeta. Ang inyo pong asawa ay pwedeng gumaling. Inimarites lang niya ang propeta ng Diyos na maaaring makapagpagaling sa batbat na ketong ng katawan ni Naaman na pinuno. Nakinig naman yung asawa at dali-daling binalita kay Naaman at si Naaman naman ay naniwala. Dali-dali siyang gumawa ng paraan upang marating ang propeta at sa madaling salita, siya po ay gumaling. Nawala ang ketong niya mula ulo hanggang talampakan. Isang babae, isang katulong, isang payak na tao, hindi mayaman, hindi marunong na tao, hindi elite,
isang mababang tao. Pero ginamit ng Diyos. Masasabi natin na-serve niya yung magandang assignment niya sa kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Shadrach, Meshach, Abednego, alright, sabi ng hari, King Nebuchadnezzar, lahat ay luluhod dito sa aking rebultong pinagawa. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila lumuhod kasi meron silang Diyos na buhay. To the point na sila inihagis bilang parusa sa mainit na ornohan. Ano ang pinatunayan doon ng tatlong ito? Na hindi nila kailanman ipagpapalit ang Diyos na buhay sa gawa ng kamay ng tao. Amen? So, ang laki ng impact ng marka ng kanilang iniwan. Buhay ang nakasalalay, kamatayan ng kabayaran, pero para sa kanila, mas masarap mabuhay at mamatay para sa Diyos na buhay. Amen? So, sila inihagis sa ornohan, pero sinamahan sila ng Diyos at sila hindi namatay ng matinding init at sunog. Kapag tagtapat tayo sa Diyos, hanggang sa dulo ng matinding kahirapan ng buhay, mga pressure, mga pag-uusig, mga pagsubok, o anumang catastrophe dumating sa buhay mo, magtapat ka lang sa Diyos at unahin siya, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kasi habang siniserve natin yung purpose ni Lord, yung assignment na binigay niya sa atin, definitely may encounter tayong mga gawa ng kaaway, gawa ng kadiliman, yung mga pressures na yan, sometimes na-experience natin yung stress, depression, minsan may mga desperation sa buhay natin, pero dapat lang tayong manatiling nagtitiwala sa Diyos at nangahawak sa Kanyang mga pangako, kailanman, kahit gatiting, kahit konti, hindi pa sumablay ang Diyos sa Kanyang mga pangako sa atin. Amen. Si Daniel ay masugid na mapanalagining tao. Umaga, tanghali at hapon, 3 times a day, consistent siya na nagpipray sa Diyos. Dumating yung batas na wala nang magpipray sa kanino mang Diyos maliban sa Diyos ng Diyos-Diyosan nila doon sa lugar na yon. Pero si Daniel ay hindi napahinto. Tuloy-tuloy siya hanggang siya ay nahuli, na caught in the act siya. Kaya siya ay binigyan kaagad ng paghuhusga o parusa. Siya po ay ipinatapon sa lungga ng mga leon. Subalit, dahil kasama nga niya ang Panginoon, itong kagandahan, pag inuuna mo ang Diyos, ipakikita sa iyo ng Diyos kung paano mo siyang inuuna, lalo kanyang uunahin at kakalingain. Amen? Hallelujah! Kaya po, ang mga leon ay umamo. Imbis na ngatain siya, ubusin siya, kainin siya, hindi na po. Kasi kayang baguhin ng Diyos, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit super typhoon man yan, kahit anumang mga viruses yan, sa Lord, kaya niya yang patigilin, kaya niya yang ubusin, kaya niya yang alisin, kaya niya yang tanggalin, kahit yung cancer na nandyan sa katawan, kahit anumang karamdaman yan, na ika nga natin ay matinding sakit, sa Diyos, nothing is impossible, walang imposible sa Kanya, kaya niyang tanggalin yan, kaya niyang alisin yan, kaya Kanyang pagalingin, kaya Kanyang pagpalain, kaya Kanyang pahabain ang iyong buhay, at bigyan ka ng malusog at malakas sa pangatawan, kaya Kanyang payamanin at pasaganain financially. Kaya niyang i-restore ang lahat ng mga nawala sa iyo. Kaya niyang ibalik higit pa sa mga ninakaw ni Satanas sa buhay mo. So anong lesson natin? Huwag nating ipagpapalit ang Diyos. Anumang offer ng mundong ito, anumang offer ng sanglibutan na ito, salapi, material na bagay, karangyaan, ari-arian, karangalan, honor, palakpak ng mundo, kasikatan ng mundong ito, sa mundong ito, huwag mong ipagpapalit ang Diyos mo, sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito lilipas, kukupas, matatapos at magwawakas, pero ang iyong Diyos ay mananatili magpakailanman, at kapag nagtapat ka sa Kanya at inuna mo siya, ikaw ay mabubuhay magpakailan-kailan pa man kasama ang Diyos na buhay. Hallelujah! Sakeo, isang pandak na lalaki na sobrang dami ng pera sapagkat pinuno ito ng mga taga-singil ng buwis. Subalit meron siyang ibang pagnanasa, higit pa sa salapi, higit pa sa material na bagay. At yun ay ang kanyang makita, kanyang malapitan si Jesus.
At siya ay dali-daling tumungo sa kanyang bahay nang sabihin ni Jesus, tutuloy ako sa bahay mo. Binuksan niya ang kanyang tahanan. At ang sabi ng Bible, Lord, sabi ni Zaccheo, kung meron po akong nadaya, 4 na beses kong ibabalik. At ang aking kayamanan, kalahati po, pamimigay ko sa mahihirap. Hallelujah! Wow! Grabe naman ito. Kalahati, kung yan ay 1 bilyon, kalahati ng 1 bilyon, ipamimigay ko sa mahihirap. At kung may nadaya ako, kung 100 tao ang nadaya ko, okay, 1, 2, 3, o 4 na doble kong ibabalik. Sabi po ni Zaccheo. So, gano'ng karami yun? Kakaiba po. Kapag tayo, nagtapat na kay Lord, na-encounter natin ng Diyos, dating kuripot, madamot, maimot, nagiging generous, nagiging mapagbigay, nagiging matulungin, at nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon dahil binago ng Diyos ang buhay mo. Amen? Hallelujah! At ikaw ngayon ay baliw na para kay Lord. Amen? Sino ang mga baliw rito para kay Jesus? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi nila, mga baliw yan. Tinan mo, palakpakan ng palakpakan, kantahan ng kantahan, lundagan ng lundagan, puro Jesus, puro hallelujah, puro glory to God. Hindi baling para kay Jesus, mabaliw tayo. Wag lang sa mundong ito, nakapahamakan ang ibibigay. Amen? Hallelujah! Kabaliwan bang sumamba? Kabaliwan bang pumalakpak sa Diyos? Kabaliwan bang mag-serve kay Lord? Kabaliwan bang umawit sa Panginoon ng buong puso, buong kalakasan, ang maglingkod sa Diyos at ma-serve yung ating God-given assignment, ma-serve yung God-given purpose at yung God-given destiny, even His mandate sa ating lahat ay gagawin natin to the point na hanggang sa dulo ng ating hininga, we will serve the Lord our God. Amen. Hallelujah. Oh, praise the name of Jesus. Bata, may 2 isda, 5 tinapay, sa gitna ng libu-libong lalaki. Shinyer niya yung kanyang baon, gumuhit ng kasaysayan at ito'y nagmarka. Marami pa sigurong mga ginawa yung bata na yon para sa kaharian ng Diyos. Isa lang po yung na-record na ito. Nung kanyang i-offer yung kanyang 2 isda at 5 tinapay, dahilan para ang lahat ng nagugutom na tao sa panahon na yon ay makakain dahil nang dumapo sa kamay ni Jesus ang 2 isda at 5 tinapay, nagmultiply, 5,000 lalaki na nakakain. Puwera pa po yung mga babata at mga babae. All in all, more or less 20,000 siguro. Dahil lang yon sa 2 isda at 5 tinapay. Saan galing? Sa isang bata. Na-serve niya yung kanyang assignment. Amen. Bawat isa sa atin ay may gagawin. Bawat isang mananampalataya ay may isi-serve na God-given mission or God-given assignment. You see, we were placed on this planet for special assignment. God calls us not to be, successful, but to be significant. Tinawag tayo ng Diyos, hindi naman para mag-succeed lang para maging makabuluhan ang buhay mo. Para maging makabuluhan ang buhay natin. At kapag siniserve natin yung purpose niya, siniserve natin yung God-given assignment sa buhay natin, congratulations kapatid, nagiging makabuluhan ang iyong buhay. Sige po, bigyan natin ng papuri si Lord. Hallelujah! You see, God is telling us that every member of His family is a minister. That's why every believer is a minister. Bawat mananampalataya ay mga lingkod ng ating Panginoon. In the Bible, the word servant and minister are synonyms. Pareho lang. Servant, minister, minister, servant. So if you are a Christian, you are a minister. And when you're serving, you're ministering. Kapag nagsiserve ka, nagmi-ministry ka. Pag nagmi-ministry ka, nagsiserve ka. Amen? So, saan tayo dito? No? Saan tayo dito? Sa 2 bagay nito. Okay, next slide. Tingnan natin. Alright. I'm looking for a church that meets my need and blesses me. Yan ka ba? Naghahanap ka ba? Nandiyan ka ba sa church para,
ikaw ay pagpalain, para ma-meet yung need mo, para ikaw yung alagaan, no? O ikaw ito. I'm looking for a place or a church to serve and be a blessing. Narito ka para maging pagpapala ka sa iba, para magamit ka ng Panginoon, para maging blessing ka sa iba, para makasangkapan ka ng Diyos, para maabot pa yung iba, at mapalakas yung iba, at ma-encourage yung iba. Tumatayo ka bilang ilaw at asin sa mundong ito. Saan ka dyan? Sana doon po tayo sa pangalawa. I'm looking for a place to serve and be a blessing. Amen? Hallelujah! So saan ka rito? Who's going to meet my needs? Naghahanap ka ng maglilibre sa'yo? Naghahanap ka ng magbibigay sa'yo? Naghahanap ka ng tatapik sa'yo? O ikaw itong isa? Or whose needs can I meet? Sino kaya ang pwede kong tulungan ngayon? Sino kaya ang pwede kong i-bless ngayon? Sino kaya ang pwede kong ilibre ngayon? Sino kaya yung pwede kong palakasin ngayon at i-encourage ngayon? Ikaw ba yan? Congratulations. Kasi kapag ikaw yan, siniserve mo yung assignment ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi ka pabigat. Ikaw ay pagpapala. Amen? Nandun na po tayo sa level na yon. Wala na tayo sa una. Inangat ka na ng Diyos. Pinromote ka na ng Panginoon. Pinagpala ka na ng Diyos para maging pagpapala sa iba. The fact na tinanggap natin si Jesus, tinanggap na natin ang malaking pagpapala. At dahil doon, nasa iyo na ang pinakamalaking pagpapala. At yan ay ang Panginoong Hesukristo. Sige po, bigyan natin ng papuri si Lord. Hallelujah! Woo! So if you are not involved in any service or ministry, brothers or sisters, what excuse have you been using? Minsan may mga nagsasabing, hindi pa tsaka na, marami akong hindi ako ganito, hindi ako nag-aral, etc. Pero bakit hindi natin sulyapan ng mabilis lang ang ilang mga Bible characters sa Bible, no? Kasi tingnan natin, Abraham was old, Jacob was insecure, Leah was unattractive, Joseph was abused, Moses stuttered, Gideon was poor, Samson was codependent, Rahab was immoral, David had an affair and all kinds of family problems, Elijah was suicidal, Jeremiah was depressed, Jonah was reluctant, Noemi was a widow, John the Baptist was eccentric, to say the least. Peter was impulsive and hot-tempered, Martha worried a lot, the Samaritan woman had several failed marriages, Zacchaeus was unpopular, Thomas has doubts, Paul had poor health, and Timothy was timid. Lahat na nung pwedeng iba tong kapintasan na mention na po siguro. Kaya wala tayong excuse para hindi natin ma-serve yung God-given assignment. Yung ating pwedeng gawin para kay Lord. Para makapag-iwan tayo ng magandang marka. Makapag-iwan tayo ng mamanahing maganda ng mga susunod sa atin, lalo na ng ating sambahayan o pamilya. Na tayo ay naging tapat, na tayo ay nag-serve, na tayo ay sinagawa natin yung nais ng Diyos. At yan ay magmamarka. At yan ay marami pa ang magmamana at susunod sa mga yabag na yung ginampanan at gagampanan sa ibabaw ng lupang ito. Na siniserve mo yung nais ng Diyos para sa iyo. Amen? Hallelujah! Oh, Jesus! So God used each of them in His service. He will use you too. Gagamitin ka rin ng Panginoon. Kung paanong nagamit niya ang mga taong ito ay ikaw din. Gagamitin ng Panginoon. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah. Sa Judges chapter 12, verse 10 to 11, then died Ibzan, and was buried at Bethlehem. And after him Elon, a Zebulonite, judged Israel, and he judged Israel 10 years. And Elon, the Zebulonite, died and was buried in Aljalon, in the country of Zebulon. And after him Abdon, the son of Hillel, a Piratonite, judged Israel, verse 14,
And he had 40 sons and 30 nephews. The rode on 80 and 10 as colts. And he judged Israel 8 years. Verse 15. And Abdon, the son of Hillel, the Piratonite, died and was buried in Piraton, in the land of Ephraim, in the mount of the Amalekites. So what was common among them? What was common among them? Ibsan, Elon, Abdon. Ibsan, Elon, Abdon. They died and buried. They died and buried. Pare-pareho silang namatay at nilibing. Si Ibsan, si Elon, si Abdon. They died and buried. And they heard great things about God, but attempted no great things for God. They heard great things about God, but attempted no great things for God. Nag-exist, pare-pareho. Namatay, nabuhay at namatay. Nakarinig ng mga dakilang bagay mula sa Diyos, pero walang ginawang dakilang bagay para sa Diyos. Sayang. Sayang. Nakarinig ka tungkol sa mga kamanghamanghang bagay, kagilalas na bagay na ginagawa ng Diyos sa ating kapanahunan, and yet wala kang ginawa na dakilang bagay para sa Diyos. May mga signs, may mga wonders and miracles, may mga buhay na nabago, ang bagyo na patigil ng Diyos, ang pandemic na dapat na tumagal ng 10 taon at magkaabusan ng maraming tao, pinaikli na lang ng Diyos, kinontrol niya, kamangha-manga ang gawa ng Diyos, ang daming mga kagila-gilalas sa ginawa ng Panginoon, mga buhay na binago, mga buhay na niligtas. Sobrang daming mga himala ang ginawa ng Diyos sa ating kapanahunan. Baka matulad tayo kay Ibsan, kay Elon, kay Abdon, matapos malaman ang maraming dakilang bagay na ginawa ng Diyos, wala man silang pag-a-attempt na gumawa ng dakilang bagay para sa Diyos. Sana ngayong magang ito, biyayaan tayo ng Diyos na habang malalakas pa tayo, gumagalaw, kumikilos, ma-serve natin yung God-given assignment, yung mandato ng Diyos sa atin, yung purpose ni Lord sa atin, sa buhay na ito. Huwag kang papayag na sa kabila ng pagiging makapangyarihan ng Diyos mo, na sa kabila ng ang dami na niyang mga manifestations, na mga himala, mga kamanghamanghang bagay na ginawa, bukod pa sa nasulat sa Bible, nakita pa natin at naranasan natin, napalitaan natin, napanood natin, narinig natin ang mga kamangamangang ginawa ng Diyos. Huwag kang papayag na wala kang gagawing dakilang bagay para sa Diyos mo na makapangyarihan sa lahat. Amen! Amen! Huwag kang papayag. Hindi tayo papayag. Hindi papayag ang Church of God, COG Dao, na walang gagawin para sa Diyos. Hallelujah! Woo! Siyempre, ang hugot niyan, kapag meron tayong mga ginagawa, may effort, siyempre, may sacrifices, ang hugot niyan, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na yon ang dahilan, kaya tayo nakagagawa at nakapaglilingkod sa Diyos. So, sa Kanya pa rin galing. Amen? Hallelujah. Sige po, bigyan natin ng papuri si Lord. Glory be to God. So they heard great things about God, but attempted no great things for the Lord. Leaders who live, an ordinary life. Hindi tayo dapat mabuhay bilang mga ordinaryong tao lamang. Hindi tayo dapat mag-exist at mabuhay sa mundong to bilang mga ordinaryong Kristiyano. Hindi ka ordinaryo. Ikaw ay extraordinary Christian. Amen? Why? Because you are doing great things, Gumagawa ka ng mga dakilang bagay para kay Lord. You are making a difference. Kakaiba ang mga ginagawa mo.
Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Ito po ay picture ng abot kamay. At makikita po natin dyan na, ang sinerve po ng nakaraan ay nasa 220 families. At ito'y pagkakataong gusto kong kunin na magpasalamat sa lahat po ng mga nag-contribute, nag-share, in-kind, inkas, kabang-kabang bigas, napakaraming mga itlog, at mga noodles at sardinas at iba pa. Salamat sa mga ministry heads, word heads, C2S leader, sa mga multimedia people, audio people, sa lahat ng mga young couple, young adult, young professional, J12 kids, at sa lahat po ng mga nasa ilalim po ng relationship department, of course sa lahat po ng mga pastors, ministers, and workers, sa lahat po ng mga gumalaw, nag-contribute, nag-share, isang bahagi na ginagampanan natin yung God-given assignment natin, sama-sama. Kaya na-iraos po natin ang 5 days Thanksgiving 41st anniversary. Imagine ang pinakain po natin sa loob ng 5 araw, more or less, or more than 2,000 po. Ang pinipare nating food para po sa 5 araw na Thanksgiving celebration sa Diyos nating makapangyarihan. Salamat po sa Diyos. Salamat sa inyo na nagpagamit at patuloy na magpapagamit para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Oh, glory be to God. See, sobrang saya ng maraming tao na sila po ay, makaranas ng ayuda, hindi galing sa politiko, but galing sa gawain mismo sa Panginoon na pinadaloy sa gawain ng Diyos. Amen? Hallelujah! Oh, praise the name of the Lord. Kaya po, congratulations sa inyong lahat sapagkat gumagawa po tayo sa biyaya ng Diyos ng kakaibang bagay. Amen? Hallelujah! So, next slide. Gusto ko lang po makita natin yung ano bang nangyari sa mga nakaraan. June, July, August. June, tinuruan tayo ng Diyos. Sabi niya, i-share natin ang kanyang mga salita. Yan naman ang utos ng Panginoon sa atin. Go and share the word, share the gospel, preach the gospel. Dahil kayo, hindi na po kayo makakapag house to house, hindi na po kayo makapunta sa iba't ibang barangay, kakatok, at hindi na kayo makapamasahe papuntang Cebu o makapunta ng ibang bansa at kukuha pa ng passport, ng visa sa Amerika, kung ano-ano pang process para lang ma-share ang mabuting balita. Ito na, sabi ni Lord, i-click nyo lang at i-share yung mga live broadcast sa GCOG Dao every Wednesday at every second service every Sunday. I-click nyo lang, i-share nyo lang sa inyong anak, sa inyong pamilya, sa inyong loved ones, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Ako na ang bahala, sabi ni Lord, pag binuksan nila yon, hihipuin ko sila at pararanas ko ang aking pagmamahal sa kanila. Amen. Ano po naging resulta? Dahil marami po ang nag-participate, dati po 300, 400 lang ang views, 500, 600, 700, siguro marami na yung 800, pero ngayon ibang-iba na ang itsura. Ano na po ang itsura? Ayan na po ang itsura ngayon. Yung buong June ay mayroong 1,500, may 1,000 views, may 1,500, may 1,400 views, 2,200 views. Sige po, bigyan natin ng papuri si Lord. Amen? And then yung July ay may 2,1, andyan po, may 3,500 views, andyan na. Then August, andyan na rin po, 1,900, 1,000. Naka-breakdown po lahat ng ating mga pagbo-broadcast. Wednesday, live broadcast. Sunday, second service, live broadcast. Libo-libo po ang nakakasulyap, nakakapanood. Tayo na yung iba ron, siyempre. Sinishare natin. Pero isa lang! Out of more or less 3,000 na nanood, isa lang ang iiyak, hahanap sa Diyos, magpapakababa dahil nasulyapan niya, napanood niya. Masayang-masaya na po tayo. Super saya na po tayo. Bakit? May hinipo ang Panginoon. May isang kaluluwang nagbalik loob sa Diyos. Amen? So, just continue to share and like. Ito pong ating live broadcast during and after. During and after. During, habang nagsiservice, or after, pagkatapos po nito, pwedeng i-share sa mga loved ones and relatives. People need the Lord. Kailangan nila ang Panginoon. Kailangan nila ang Panginoong Jesus. Brothers and sisters, life is not a dress rehearsal. Life is not a dress rehearsal. We only get one chance
One chance to do. Hindi po, sana kung practice lang ito. Lord, practice lang kami sa ibabaw ng lupa Practice lang, Lord Hindi Ito na po yung totoo. Wala na pong practice. Kasi pagkatapos ito, wala na. Wala na. Wala na pong practice. Walang practice. Buti po yung concert, drama, may mga practice. Sablay, okay lang. May mali, okay lang. But this time, sa atin pong sitwasyon, wala. Walang practice. Ito na. Kaya, pagbutihin na natin. Gawin mo na yung the best. Maging the best tatay ka, gawin mo yung the best mo bilang nanay, bilang anak, bilang empleyado, bilang manager, maging pagpapala ka sa iba. Paggamit ka na ng todo-todo para kay Lord. Kung may talent, may skill, may ability, may potential, anumang resources meron tayo, ang buhay natin, lalo na ang puso natin, ibigay na natin 100% sa Panginoon. Amen. Come on. Hallelujah. So life is not a dress rehearsal. We only get one chance to do whenever we're going to do on planet Earth. Dito sa mundong ito. Pagka pumunta tayo ng sementeryo, dalawa lang naman yung makikita natin doon Pag binasa mo yung nakasulat doon, ano yung makikita mo ron? A date of birth and a date of death. A date of birth and a date of birth. Kailan pinanganak? Kailan namatay? Yan lang po makikita natin. Hina-highlight talaga dun yun. Kailan pinanganak? Kailan namatay? Parang ang implikasyon nun, nabuhay siya ng ganitong panahon. 10 taon, 20 taon, 50 years, 70 years. Namatay, nilibing. Nung nabuhay, sinilang, ito nung namatay. Kailan namatay? Kailan na pinanganak, kailan namatay. Sana po, yung ilalagi nating espaso sa mundong ito, iserve natin, gawin natin yung nais ng Panginoon. Kung may iniipit ka pa, meron ka pang pride dyan, meron kang, dala-dala na hindi tama, hindi ayon sa nais ng Diyos, it's about time. Surrender it before the Lord. Pasakop tayo sa Panginoon. Kung may kagalit ka, merong, minsan may mga taong ganyan, kahit Christian na, may puot, may sama ng loob. So, ito na yung time magpatawad at magmahal. Alam niyo, sabi nga ni Jesus, yung unang utos sa Old Testament, love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And then sabi niya, yung pangalawa, sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Sabi niya, new commandment binibigay ko sa inyo ngayon. Ano yung new commandment na yun? Sabi ni Lord, love one another as I love you. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Amen? Ito na po Kasi oo nga naman, paano mong mamamahal yung kapwa mo? Love your neighbor as you love yourself. Paano mo mamahal yung kapwa mo kung yung sarili mo hindi mo mahal? Kaya sabi ni Lord, itong bagong utos na binibigay ko. Magmahalan kayo sa bawat isa kung paano minamahal ko kayo. Anong hugot? Ang hugot nun, yung pagmamahal ng Diyos, hindi yung pagmamahal mo. Kung paano tayong minahal ni Jesus, kung paano niya binigay yung buhay niya dun sa krus, sinacrifice niya para sa'yo, yung pagmamahal na yon ang dadaloy sa atin, at kapag nandun na yon, mamamahal mo na rin yung kapwa mo. Kasi umaapaw yung pagmamahal ng Diyos na yon sa buhay mo. Kaya sabi niya, binibigay ko sa inyo yung bagong utos. Love one another as I love you. Yun ang hugot nun. Kaya mamamahal mo kahit kaaway, kahit sino. Kasi grabe ang pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin sa Panginoon. At huli pong verse na gusto kong basahin. Ecclesiastes verse 10, chapter 9, it says, every time you can find to do, do it. Do it the best you can. Do it the best you can. Sa lahat ng gagawin mo para kay Lord,
ginagawa mo sa pamilya mo, ginagawa mo kay Lord. Ginagawa mo sa trabaho, ginagawa mo kay Lord. Ginagawa mo sa school, ginagawa mo para kay Lord. Ginagawa mo sa office, ginagawa mo para kay Lord. Ginagawa mo sa barangay, ginagawa mo para kay Lord. Ginagawa mo sa community, ginagawa mo para kay Lord. Naglalaba ka, nagluluto ka, nagtatrabaho ka, nag-e-effort ka, nagsasacrifice ka, anumang hirap, anumang pagod yan, sa ministry man yan, sa gawain man yan, pag ginagawa mo yan para sa Panginoon, do it the best you can. Woo! For the glory of God. Tayo pong lahat tumayo ngayong oras na ito. Jesus. At habang paparito po ang ating mga nagsiserve, let's just feel the presence of the Lord. Let's just feel the love of God. And let's worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought
can search for all eternity long and find there is none like you. And I can search for all eternity long and find there is none like you. 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26. Sa magandang balita, Biblia, ito po ang nasusulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ang ostia, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin pong kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Itaas po natin ang kupitang may laman, ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Atin pong inumin. Aawitan ka ng haleluya, Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas
karapat-dapat. Sa iyo ang lahat ng parangal, ng pagluluhati, at ng pagpupuri. Oh, we give you praise, God. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kasama ka namin, ikaw ay suma sa amin, at ikaw ay para sa amin. Purihin ka, O Diyos. We give you praise. Sige po, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Lord. Come on, hallelujah! Oh, people of God, give your best praise offering. Come on! Praise clap offering to the Most High God! Woo! Hallelujah! Woo! Thank you, Lord! Praise the name of the Lord. God is good all the time. Pwede ba nating sabihin sa nasa kaliwa, nasa kanan natin, you are blessed forever. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At